Sister Raquel poured out her life. She poured out her life, a life that she gave away. And for some of you, you know the story. And I think it's a reflection of the life that Jesus lived, the love that He gave away to all of us. Amen? That's one of the things that I can remember about Raquel, based on the sharing of Tita Flor. Tita Flor. Are there any from among us present here who wishes to say some words of sige po? Paano ba natin umpisa ng gabi? Sasabihin ko bang magandang gabi? O good evening sa inyo? Pero alam ko, blessed tayo ngayon kasi kasama natin ang Diyos. Sa gabi ito, umpisan ko kung paano ko nakilala yung mag-asawa. Hindi lang si Mary Raquel, pati na yung husband niya, si Brother JP. For all you know, sila yung tumulong sa amin kung bakit kami nandito sa Canada. Ginamit sila ni Lord na channel of blessing para makapunta kami dito. Nung unang punta nila sa bahay, hindi ko makakalain na nag-uusap na sila ng aking sister wife, na nag-uusap na pala sila na may plano pala sila na pumunta rito sa Canada. Kasi ayaw pumunta sa Canada, napakasarap ng buhay namin sa Pilipinas. Pero iba nga yung plano ni Lord sa plano natin mga tao. Amen? Kaya nga nandiyan si Mary Raquel ngayon, kasi yun yung plano ni Lord. Every one of us here, hindi natin alam kung kailan, saan, at paano paraan. Pero pagkakilala ko kay Mary Raquel, simple lang yan. Pag nakikita niya ako sa mall, kasi madalas ako nagmumall bago umuwi ng trabaho. Madalas ako mamasyal. Kasi malungkutin din ako. Kaklase ko kasi siya, pareho kaming diabetic. Kaya, pag nakikita niya ako, sino naman ang kadate mo, ba't mag-isa ka na naman? Kasi sister wife ko madalas bumabiyahe. Sa panahon na nakita ko siya nung gabi na pumunta ako sa bahay nila, hindi ko napigilan na lumuha. Kasi hindi ko inaasahan na gano'n ang makikita ko. So, sa itsura niya, physically, kasi kilala ko yan. Matatag yan. Matibay yan. Kasi pag nag-uusap kami, alam na alam ko kung paano siya magsalita at alam na alam ko rin kung paano niya magbiro. Pero nung gabi na yun, nung makita ko siya, tumalikod talaga ako kasi hindi ko pinaya. Sabi ko, ano na ba nangyari? Tinanong ko nga si Brother Jimmy. Sabi niya, ayaw niya kasi magpadala sa ospital. Kaya dali-dali, nagpaalam ako sa kanya, umuwi ako sa bahay. Yung sister wife ko kagaling lang ng Vancouver. Sinabihan ko siya na puntahan natin si Maring Raquel. Kasi hindi pwede na hindi siya magpapadoktor. So on and so forth, nagpadoktor. Hindi na namin siya nakausap mula. Pero lagi ko nga sinasabi, lagi nga prayer namin, let go and let God. Kasi wala naman tayo talagang kakayanan para diktahan kung ano yung gusto nating mangyari o yung mga susunod pang pangyayari. Pero isa lang ang totoo. Kapag ibinigay mo na sa Diyos, siya na ang bahala. Kaya ang prayer ko na lang ng mga sandali na yon, napapayapain lahat ng mga nagmamahal sa Kanya, lalong-lalo na si Parang Jimmy, tsaka yung anak nila, tsaka yung kapatid niya, at yung buong pamilya. Sa gabing ito, hindi naman talaga ako magsasalita dahil bukas pa kami. I'm a member of El Shaddai, and I'm a disciple preacher too. Hindi nga ako magtotok, kasi sabi ko baka hindi na ako makapagsalita kahit kanina nahihiyak na. Pero sabi ko dapat sa iba, sa mga hindi ko makilala. At ngayon kilala rin nila ako, naiiyakin din ako. Pero alam nyo, God is good. All the time. Kaya ngayong gabing ito, hindi na tayo pagkakahaba-habain.
napakabuti ng Diyos dahil si Maring ang sabi ni Sister, wala nang hirap, wala nang sakit, kasi kasama na niya ang Diyos. To God be the glory. Thank you.